Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa Okay lang po, Miss Amanda. Take your time po. nakatutok sa palabas ni Kibuloy sa TV. 10 years old po ako nung naging full-fledged member ng KGC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KJC. Miss Amanda, bago kayo magpatuloy, nais ko i-acknowledge ang presensya ng Senador Estrada. Salamat po sa pagdalo ninyo, Sen. Yes, Miss Amanda, patuloy po. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman, mula 2010 to 2011, naging aktibong member kami ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o na-baptize na kami under KJC rights at mula noon official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Bata pa kami noon kaya wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office, mapagalitan at mapapalo kami. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaroling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yun sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. First time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelyido. Noong January 2013, sinabihan kaming magkapatid ni KJC Minister Aline Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na, kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy
Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama. Malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction. Umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair. Kung maselan ito, halaw po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot.
at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Quiboloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Quiboloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Quiboloy. Sabi niya, Amanda, umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Quiboloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakaawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nanghingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko. Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay na-release din siya. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-recover. Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa JMC. Ang paaral ng pag-aari ni Kim. Dahil may utang daw kaming tuition, kami ng kapatid ko. Samantalang, una pa lang sinabi nila na kami ay scholar. Nakipag-ugnayan na rin ako sa mga dating pastoral na hindi na rin kontaktado sa KJC. Ibinahagi din nila sa akin ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob. Alam kong hindi lang ako ang minor de edad na biktima ng sexual harassment ni Quiboloy. Pinapasalamatan ko ang committee ito sa pagkakataong magsalita sa harapan ninyo ngayon. Thank you. At higit, Amanda, pinasasalamatan ng komite ang iyong pagdalo dito ngayong umaga at pagkwento ng iyong kwentong buhay kahit napakahirap. At niyayakap ka po ng komite. Maraming salamat sa pagsalita mo. Kung maaari ilang follow-up questions lamang, no, patungkol dun sa salaysay ninyo. So para lang makuha ulit yung confirmation nyo, dahil paulit-ulit nyo ring sinabi dito sa salaysay, nabanggit mo na, minor de edad ka, no, nung simulan kang abusuhin ni Quiboloy. Tama po ba iyon? Opo, tama po. Okay. At sa iyong pagkakaalam, may iba ka pa bang nakasama na minor de edad na close-in pastoral? Ibig pong sabihin, yung pinagsasamantalahan din silang
mga menor de edad ni Kibuloy. Opo, meron din. Sa iyong pag-estima, Amanda, mga ilan ang pastoral na close-in ni Kibuloy, minor man o hindi, at any given time? During my time po, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na nasa 200, mahigit po kami. Pero hindi po ako ganun kasigurado kung close-in po ba, o close-in lang po ba yon or kasama ang outer circle ng pastoral. Kasi may dalawa pong klase ng pastoral. Inner circle at outer circle po. So yung inner circle na pastoral, yun yung whether menor de edad o hindi menor de edad, pinagsasamantalahan ni Kibuloy. Opo, yan po ang inner circle. Yun. And then yung outer circle, yun po yung bumubuo ng kabuuang 200. Yung outer circle po, yun yung susunod na maging inner circle. I see. Ano yun? Parang tinetrain pa sila, hinahanda pa sila. Parang ganun po. Okay. Ano po ba yung mga sinabi nila? Halimbawa itong paulit-ulit ko ling narinig na pangalan na si Jacqueline Roy. Binanggit din nung si Elias Sofia, Jacqueline Roy. Ano po yung privileges na sinasabi nila sa pagiging pastoral? May mga perks ba yan? May special treatment ba? At kaya ko po itinatanong, Miss Amanda, kasi gusto ko lang ikumpara yung pagtrato dun sa ibang mga regular members na nagpapagod naman na maglimos, no, sa mainit na kalsada. So, pero sa pastoral, ano yung special treatment kunyari na ipinapangako? Pag napabilang ka po sa tinatawag na pastoral, pwede ka pong makapag-aral, makakain ng masasarap na pagkain. Yung tirahan po namin doon, aircon, yung shower namin, may heater. Tapos napapasama din po kami sa dinner or lunch ni Kibuloy, kasama ng ibang close-in. Ganun po. At lahat din ba ng mga close-in pastoral na pinapangakuan ng ganitong mga privileges, lahat ba sila, lahat ba kayo noon kasama din dun sa choir? Opo, kasama po kami. Paano kung hindi marunong kumanta? Design lang po yung iba sa likod. Okay, so basta... Hindi naman po lahat may hawak ng mic. Yun po. At ito nga, mabalikan natin yung narinig ko sa inyo, narinig ko kay Elias Sofia na pangalan. Sino naman yung Jacqueline Roy na yan o Ate Jack na yan na binanggit sa video at banggit nyo rin sa inyong salaysay? Siya po yung ate-ate namin na bridge po namin bago kami mag-report kay Kibuloy po. So siya yung nagtutulay sa inyo Opo. patungo sa pagiging close-in pastoral. Tapos may mga instruction po siya na magdasal po muna kami bago namin iharap yung sarili namin kay Kibuloy. Pero ate-ate ang trato nyo sa kanya. Opo. Kasi tawag din ni Elias Sofia sa kanya, Ate Jack. Opo. Okay. Comsec, paki-note na sa susunod na pagdinig natin, imbitahin natin bilang resource person si Ms. Jacqueline Roy. So, Ms. Amanda, napanood nyo rin naman kasama nating lahat yung videos ng mga Ukrainians, sina Elias Sofia at saka Elias Nina. Naalala ka ba nung nandun ka pa rin dun sa kingdom na may mga Ukrainian na nandoon? Meron na po. Meron Meron na. na. Okay. Sige, babalikan natin yung tungkol sa mga Ukrainian women sa hearing na ito. Nabanggit mo rin no, na hindi pa rin binibigay ang iyong transcript of records ng JMC, yung Jose Maria College Foundation Incorporated. So, tama ba yun yung buong pangalan ng JMC, Jose Maria College Foundation? Opo.
Okay? So, anong naging impact niyan sa buhay mo? Kasi, alam naman natin, tuwing mag-aaral tayo, magtatapos, yung TOR na yon kailangan natin para either patuloy na makapag-aral or kung tapos na talaga, makapagtrabaho. So, anong impact na pati TOR mo nasa kamay pa rin ng JMC? Sobrang naapektuhan po ako noon kasi nung bata pa po ako, pangarap ko po talagang makapagtapos. Yun po yung pride ko talaga. Tas, nung hindi ko nakuha yung TOR ko, parang gumuho po yung gumuho yung mundo ko. Tas, buti na lang po ngayon, kahit papano, may nakukuha pa rin trabaho kahit hindi nakapagtapos. Pero kasi, isa kasi sa pride ko yung makapagtapos po talaga. Mga kaibigan, no, mga colleagues, we invited Ched to be here. So salamat kay Director Edna May for being here. Para mismo sila ay tanungin sa isyong ito na isa sa maraming issue nire-raise ni Miss Amanda. And ma'am, the chair is also prepared to write a letter to the national office to help this process along. Sabi po ni Miss Amanda, gumuho yung pangarap niya, yung pride sana niya na makapagtapos, makapaghanap ng mga magagandang trabaho. Can the good director commit to working on this? Thank you, Madam Chair. We empathize with what happened to Miss Amanda. No? Hindi niya kasalanan na hindi na i-release po sa kanya yung school records na sinasabi. At consequently, yun na nga yung mga pangarap niya na sana gusto niyang matupad dahil alam naman po natin ngayon na requirement sa pag-a-apply ang TOR. Ma'am, ang Jose Maria Colleges Foundation Incorporated is under the jurisdiction and supervision of the regional office of Region 11. That's why we're trying to get in touch with one of their program specialists na nandito na pumunta ngayon. At magko-coordinate po kami sa kanila para po makita po natin kung ano po yung prosesong pwedeng pagdaanan at hindi po ma-delay ang pagre-release dahil po ayon po sa ating mga provisions ay kailangan pong ang school ay antimano na pagka-graduate ng isang bata kung wala naman po siyang mga pagkukulang sa mga bayarin at saka po sa iba pong mga halimbawa clearance and all ay dapat po talaga silang magbigay ng kanilang requirements. But asahan po ninyo na makikipag-coordinate po kami sa regional office at tututukan po namin ang problemang ito para po matulungan po namin si Miss Amanda. Maraming salamat, Director Edna May. At kahit pending yung coordination nyo sa Region 11, well, wala pong usapin ng utang sa bayarin dito dahil pinangakuan po sila ng kanyang kapatid na magiging scholar. Yes, ma'am. So, I take the committee, the chair takes yung statement po ninyo as in principle a promise na masisecure po yung TOR at maibibigay na po kay Miss Amanda. Yes, ma'am. We will Thank you. coordinate with Miss Amanda also. Maraming salamat, Thank you po. Director Edna May. Sige po, Miss Amanda. So, asahan po ninyo yon at i-follow up po ng komite na ma-deliver po ng CHED sa inyo yung iyong TOR. Madam Chair, Yes. ganun din po sa kapatid ko. Dalawa po kaming hindi nabalik yung TOR po. Alright. So, dalawa po kayo ng kapatid mo ay i-follow up po ng komite in coordination sa CHED para makuha po natin yon. Okay po. At this point, Miss Amanda, may ipapakita po akong video. Panoorin po natin. Mag-iingat kayo ngayon. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin.
Sige pa, pasimula na tayo. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo, hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ikaw ba yung pinatutungkulan dito sa video na ito, Miss Amanda? Tinawag kayong pobre, prostitute. Ganito ba yung kanilang pananalita sa mga tumitiwalag sa kanya? Opo, ganyan po. Mas lalo na po sa mga pastoral. Sa mga pastoral na tumitiwalag. At ikaw ba mismo ang pinatutungkulan niya sa video na yan? Opo. At ginantihan ka nga ba ni Kibuloy? Nag-file ba ng kaso laban sa'yo? O yung ibang mga miyembro ng pamilya mo, mayroon bang ginawa rin sa kanila? Opo, at pending pa po yung cyber libel na kinaso po nila sa akin. Kinasuhan ka ng cyber libel? Opo. Okay. Tapos sa family ko naman po, marami pong nangaharas through messenger po. Chinachat po kami ng mga members, tapos sinasabihan po kami ng yawa, tapos blasphemer po. Alam ko yung salitang yawa, napakasakit na mura yon, no? Sa lengguaheng Bisaya. Ano yung huling sinabi nyo? Blasphemer. Blasphemer. So kayo na nga itong inabuso, kayo pa yung inaabuso ngayon, at kayo pa yung kinasuhan, Opo. cyber libel, at hinaharas pa sa social media. Alright. Very well noted yan ng komite. At this point, Miss Amanda, maraming salamat. Kung kaya nyo pa, just let the chair know. Kung hindi, pero kung kaya nyo pa, baka mamaya kung bumalik at dumating yung iba ko pang mga kasama ay baka may tanong sa inyo. But just let the chair know kung ano yung kaya mong gawin. Okay po, Madam Chair. Maraming salamat, Miss Amanda. Bago ako tumako sa susunod na crucial witness natin, una gusto kong i-acknowledge yung presensya ni Ginter Sales, ang Deputy Assistant Secretary ng Office of American Affairs ng DFA. Salamat sa iyong pagdating. Yes, sir. Salamat po, Deputy Assistant Secretary. I'd like to quickly ask Mr. Stephen Wood, an American advocate who has provided assistance to some of our victim survivors. Sir, thank you for joining us, for taking the trouble to come to our hearing in our country. It's an honor to be here. Thank you, sir. Could I please ask you to confirm that there were Ukrainian individuals who fled the KJC because they were subjected to abuse? Is it true that you and your Filipino wife provided shelter to them? That's correct. Thank you so much, sir, for that help that you've given to our fellow Filipinos. To our fellow women, the Ukrainian women. Now, how did they reach out to you, and how did you confirm their stories at first? I have been aware of Kibeloy's church since 2015 and have had many conversations with people who are involved in the kingdom. And over time, more people reached out to me from my outreach, and eventually I was told about some victims in Brazil and Ukraine. Brazil. And I was given some phone numbers, and I reached out to them and asked them what I could do to help them. Many were afraid to move forward, but one couple in Ukraine, she had been a pastoral and had sought to get permission to marry, and was denied by Kibeloy because she was a pastoral, and he said that she could never be anybody but him. And they fled to Estonia, where they were in hiding from everybody. At the time, the church was actively seeking to find them. And I contacted the FBI in the U.S., and the chief investigator for the FBI was very helpful in vetting their story and making sure that they were legit. And in doing so, I chose to raise the money and get them tickets to come
out of Estonia to the U.S. at the beginning of 2022. Thank you so much for not just your response to the question, but also the facts included in your response of the many ways in which you helped and sought to help these victim survivors. You mentioned that some of those who fled first to Estonia were being actively pursued by the members of Kibuloy. Did you yourselves, you the couple, receive any threats from Kibuloy with regards to the assistance you rendered? Yeah, it was a badge of honor for me when he mentioned me on his television show and threatened me, said I had committed cyber libel and that his 17 lawyers, he mentioned my town where I lived, told me he knew where I lived, and he said his lawyers were working to bring charges against me, and he told me to get a lawyer. It seems cyber libel is a favorite weapon against Miss Amanda, against you. Yeah, the only thing I wasn't guilty of was blaspheming and adultery, I guess. Well, he hasn't gotten to that yet. I do thank God. And you also mentioned, aside from the Ukraine, of course, the US, you mentioned Brazil, and yes, Estonia. So this seems to be not just a Philippine or a US problem, and it has aspects of being an international problem. What is your motivation for helping the victim survivors of Kibuloy? It's a great question. I have 3 children and I have 12 grandchildren, and I claim to be, I tell people I pretend to be a Christian because I'm practicing and I don't get it right most of the time. But if a child or a woman tells me that she has been raped by somebody, it is my duty to find out if it's true, if it's possibly true, how I can help. I couldn't imagine not responding to that request for help. Thank you. And your answer is also relevant because, as Ms. Amanda said, minors are also being victimized in this way. Aside from mature women being victimized in this way, minors as well. We helped a victim who was raped at the age, or accused of raping at the age of 10 from Ukraine, and I spoke to her mother many times, and they didn't want to get involved, and they finally did. They can do it safely now. Thank God for that. And lastly, sir, I have information that Kibuloy is still making his followers beg in the streets, and apparently this begging is going on internationally. So this type of abuse as well. Do you have knowledge about this, for example, in the United States? I have examples in my own city. Nashville, Tennessee is a big city in the South, and we have solicitors coming around with fake charities asking for money to Filipino. Stands out in the community of Caucasians, and they live with a family in Nashville, and I've been by the house many times trying to see if I could see anybody catch them. But yes, they're locally in Clarksville. They have a church in Clarksville, but I think that's been closed down when the U.S. seized all the assets of the KJC. I see. Thank you so much, sir. And also for mentioning the seizure of the assets of the KJC in the United States, and also mentioning the FBI earlier. I think during the hearing we'll also have the occasion to follow up on these points about the extent of the problem and also the extent of the responses needed to assist and help rehabilitate the victim survivors in whatever country they have been victimized. Thank you very much, Mr. Wood. So one more thing. Please. I don't have high expectations of justice being brought in the United States because I think that the United States has very little vested interest in foreign victims. The only chance I see that these victims have, like the brave woman to my left, I think the only real chance they have are the people in this room who are in positions of authority. And I only ask one thing, and that's I beg you to dig deep and look at the evidence. Dig the evidence up. If you find it, if you put it all together, it will tell a big story. Thank you, Mr. Wood. That is what the committee intends to do. Thank you very much again for speaking to us this morning. Ngayon po,
Yung susunod natin na witness ay si Elias Jerome. Jerome, maaari mo nang basahin yung inyong statement. Good afternoon po, Madam Chair. Ako po si alias Jerome. Nanumpa po sa batas na malayang nagsasalaysay sa buong katotohanan at sumunod. Naging membro po ako ng PGC dahil po sa mga ulang ko sa nanay ko po. Noong 2000 siya nagsimula. Yung 2000. Tapos po ako po ay nakasama sa KGC dahil sabi ng nanay ko magsamba daw sa KGC. Nung nagsimula po ako bilang po isang children's, yung bata pa lang po ako, 12 years old pa lang po ako, doon po sa amin, pinabibinta na po na ako ng putumaya, pastillas, at saka doon sa mall, cheese stick, sa mga mall, sa lahat na pinapara po nila ako ng elementary, kaso bawal po ako pumasok sa paaralan. Pag hindi pa ako naglalampaso, nagbibinta ng putumaya tuwing umaga. Then po, yung kalaunan po, nagandahan naman ako sa sistema kasi para malayo naman ako sa yung parang yung mga bisyo. Tapos po pinala po ako sa as a part-time worker doon sa Cagayan de Oro noong 2002. Then sumali po ako sa youth camp doon sa Davao International Youth Congress. Hindi pa po ako bumalik po ako dito, tapos nag-decide po ako na mag full-time worker sa KGC noong 2004. Inikayat po ako na mag full-time ng The Kingdom of Jesus Christ dahil mahilig po ako sa musika, sa sports. Sinabihan ako na ma-develop ko daw ang kakayanan ko sa pag full-time worker. At meron din nagsabi sa akin na tinatawag namin youth leader o youth coordinator na huwag ka nang bumalik sa inyo. Tapos huwag ka nang mag-aral kasi pag mag-graduate ka, ganun din, bibit-bitin mo rin, plastic rin. Yun ang sinabi sa amin. Nung pumayag po ako, dinala po ako sa mansion ni Pastor sa barangay sa Oyo, Novaliches, Quezon City. Yun sinabi ni Miss Amanda doon sa Mozart Street. Compound doon na nakatira sa mga full-time, katabi nito sa mansion ni Pastor at sa transmitter ni Seminay. Pinatigil pa ako mag-aral at dahil bata pa po ako, pinabinta pa ako ng kutsinta, pinagsolicit at pinagsolicit po ako dito sa buong Kamaynalaan. Since ang edad ko po noon mga 14. Tapos po nung lahat ng mall dito sa lahat ng mga mall dito sa Maynila, naikot ka na po at sa buong Luzon, lahat ng mga mall dito. Yun po kami po yung nagpumaakyat sa bus, nagsusulisit, umaakyat sa jeep, nagbibigay ng mga liter, sinasabi na estudyante daw po kami, pero hindi kami totoong estudyante. Lahat po mga ID ginagamit po namin, puro piki. Ginagawan po kami ng mga piki, ng mga ID piki, ng mga student dayon. Tapos po, tuwing December, gumagawa din sila ng mga piki, ng mga association. Marami pong association, 7 association nata yun. Natatandaan ko po mga association, Alay sa May Kapansanan Association, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha, Arms of David Orchestra, tapos Silencio Foundation, Shavers, meron pang yung mas marami pa ginagawa nila. Tapos student, mas marami pa sila mga association na ginagawa kahit piki. Pagkatapos nun, yun, binibigyan kami ng mga picking ID din at saka yung mga picking mga letter na pagkatapos meron po kami pag naglalabas po kami doon sa mansion sa Oyo, meron po kami mga by category kasi doon po yung nagsusolicit doon at saka nagtitinda. Merong category A, A+, B at C. Ako po nabilong po ako sa category A+ kasi po nagre-remit po ako everyday 2,000 po. At saka bawal po kami, lalabas po kami doon dapat alas 4, alas 5 na madaling araw, maliligo na po kami kasi dadating na po yung mga bus
yung ginagamit nila na bus na nirerentahan nila, yung lipad bus na ano, nun sa Novaliches. Tapos meron din siya mga bus na mga ano, yung para sa mga category A+ na mga aircon, mga KGC bus. Tapos doon po kami na sumasakay yung mga category A+ kasi malaki daw ang income namin. Tapos yung yung masaklap doon, meron kasi kung category C at saka D ka, ay yung income mo lang 500 pababa, doon ka matutulog sa ano, walang aircon, mabaho yung paa, tapos magulo, marami magnanakaw. Kung kunwari, ano ka, wala kang income, tapos umuwi ka ng umaga, pagka umagaan yan, hindi ka na papalabasin, tapos sabihin, doon ka na sa ano, kusina or doon sa labandera, maglaba ka, papalabin ka ng mga 1,000 na pantalon, pabaras sa'yo yan, kapag wala kang kita. Pagkatapos nun, lumaki na ako nung mga 2009, na ano daw ako, na nilipat ako ng ministry. Yung pagtitinda kasi by ministry kasi yan, nabilong po ako sa logistic department noon nung time nag full time ako noong 2004. Pagkatapos noon nalipat ako ng ministry, nilipat po ako sa ano, yung pag-distribute ng ano, ng Coca-Cola, yung mga soft drinks kasi nagnegosyo siya ng ano doon sa Sauyo, yung mga soft drinks. Pagkatapos noon na hindi ko akalain na magkasala daw ako kasi hindi pa naman ako nakaranas na mag-girlfriend dati noon eh. Kaya nag-girlfriend po ako. Nagkanobya po ako ng anak sa isa naming suki na wala naman kaming ginawa, tapos niyaya ko lang siya manood ng sine. Pagkatapos nun, sinabi ko lang sa kasamahan ko, tapos nireport na ako, kasalanan daw. Kaya na December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up. Ang tawag ni Pastor, yung hook-up, yung true calling siya, tapos yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun, in-hook up niya kami. Marami kami nung may sala, iba-ibang klaseng sala, nanonood ng sine, nagipagsintahan, tapos naglalaro lang ng Dota. Yan ang mga kasalanan namin. Kasi nandun siya sa Amerika, lahat kami nung full time, nasa loob ng compound, Kingdom of Jesus Christ, nandun lahat kami na may sala. Sinabitan ng mahabang papel sa liig, doon nagkasulat ang lahat ng mga kasalanan at namin, at yun kasalanan ng iba pang lalaro na pagdota, pambababae, panonood ng sine. At pinatayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga full time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro the Kingdom of Jesus Christ. Dapat kasi buong pagkatao namin ialay namin kay pastor. So once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Dapat lahat ng buong pagkatao mo ialay mo sa kanya. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Pag after niyan, pag remit all, dapat wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. Inaano nila yan, ini-inspect nila yan kung mayroon kang pirang tinatago. Ganun sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin, kami, mga yawa, mga satanas, mga serpent seed daw kami. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami, nagpaalam kami sa isa kung kasama pero hindi kami pinalabas sa compound sa task force. May lalaking may baril. Dapat doon pinatawag na kami, nagpaalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang Bartolina. Mainit na dahil malapit yung sayero ng bubong dito. Nagsasampay ng damit ang mga labandera dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric fan, masyadong mainit. 2 araw kami nandun at umakyat si minister, 2 minister, ang pangalan nila Jojo Pablo at saka si Gio Ayang, ang leader ng task force Davao na may kasama silang mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntog ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. So,
Ginawa mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntok mo talaga ulo mo sa pader hanggang dumugo yung ulo mo? Opo ma'am, before yun binasahan mo na kasi ng Biblia kasi kalooban doon ng Ama, tapos pinapirma po kami ng waiver. Hindi namin alam ang nakasulat doon. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin. Sige po, patuloy sa pagbasa. Halos hindi namin makayanan yun, mama. Tapos meron akong kasama doon na sinabi niya sa kasama ko, akala ko langit to, hindi pala impyerno daw kasi yung naranas namin, ang pakiramdam ko that time parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Akala namin hindi namin makayanan. May kasama din kaming saxophonist doon na may sala din. Siya din ang parang close friend din siya ni Kibuloy. Siya ang tag-saxophonist namin siya doon sa The Kingdom of Jesus Christ. Ang sala niya naman meron yata siyang nilamas na pastoral, kaya galit na galit si Kibuloy. Ang ginawa sa kanya, sinampal sa harap namin. Hindi nila alam na yung tao pala yun, may sakit para sa puso nun. Pero sabi nila sa amin na namatay na daw yun dahil na stroke, dahil pagkasampal. Pero hindi namin nakita kasi kinulong na kami. Pinahinga lang kami sa isang linggo bago kami nilipat kami noong December 2009 sa isang abandonadong building ng Guadalupe, Makati City. Yung tinatawag nilang Isimenay office ngayon. Doon kami dinala. 2 palit lang yung mga damit namin, inold nila, yung mga malita namin. Binigyan lang kami ng 2 damit, pang trabaho lang. At ating gabi, inutusan kami na i-demolish ang mga pader na yun kasi yung building na yun ng Isimenay, abandoned building yan galing sa ABCB na bili ni Kibuloy. Yung ginawa namin doon, magtrabaho, kaso nagtatrabaho kami walang permit, kaya magtatrabaho kami noon madaling araw. Dinidemolish namin yung bawat kwarto doon, 11th floor hanggang sa baba. Yun ang ginagawa namin. Tapos mayroon kaming doon, mayroong 2 gwardiya na mayroong mga baril, kaya hindi kami basta-basta makatakas. Dahil sa madaming aksidente na naisipan na namin, kasama ko nang tumakas, gumawa kami ng basketball ring sa ground floor at linaro namin yung mga gwardiya dahil mahilig sila sa basketball hanggang mapagod sila. Kaya noong gabi na yun, mahimbing ang tulog doon. Kaya doon kami naka-tsansa na tumakas. Kahit wala kami mga damit, tumakas kami. Katapos noon, nag-taxi kami, papunta kami sa Lunita. Wala naman kami dalang damit, wala kaming pira. Ang ginawa na lang namin, doon kami sa Lunita, umagahan. Tapos hinahanap namin yung kasamahan din namin matagal lang lumabas na nag-boarding house. Nag-boarding house doon sa Sampaloc. Kaya nakitira muna kami. Hindi namin alam kung makakasurvive kami kasi wala naman kami pinag-aralan Hindi kami nakapagtapos ng high school kasi sabi nga pag-aralin kami pero hindi kami nakapagtapos. Pagkatapos ng yun, hindi namin alam kung anong gagawin namin, Madam Chair, na kung ano nang gagawin sa buhay namin. Hindi kami makapagtrabaho ng maayos. Kaya naisipan namin na yung ginagawa namin sa loob dati sa KGC na magtitinda, ginawa na lang namin din magtitinda para mabuhay lang, makapag-survive sa buhay. Kaya noon, kung nakikita namin yung mga kasamahan namin dun sa loob, pag nakikita kami nagtitinda para sa sarili namin, tinatawag kami Sir Pinsit. Yung Sir Pinsit yan, yawa yan yung sila, yun ang mga words nila, Sir Pinsit. Yun lang, Madam Chair. Salamat. Salamat kaayo sa iyo, Jerome, sa iyong pagsalaysay. May ilan lang akong follow-up questions sa inyo, pero for the record, bago yung follow-up questions, Elias Jerome has submitted an affidavit to the committee with his oath taken before our Senate Committee Secretary. So for the record po yun. For the record, oath taken before the Senate Secretary, Attorney Ray Bantug. So Jerome, follow-up questions sa testimonya mo. Paano mo nalaman na
Si Kibuloy mismo ang nagpautos sa pananakit sa inyo. Kaya- Siya mismo ang nagsabi. Kaya sinabi ko sa affidavit, Madam Chair, na tumawag siya mismo sa amin. Yun ang tinatawag naming hook up, draw calling yun. Tapos kinokonek namin sa sa speaker para lahat kami, mga 2,000 ata kami sa loob ng yung compound. Makakarinig kami lahat, maraming witness. Tapos yun yung sinabi niya, iuntog niyo yung ulo niyo hanggang dumugo. Yun ang sinabi. Akala nga namin hindi yun mangyayari kasi pinapahinga lang kami dun sa kwarto na tinatawag namin Bartolina eh. Kasi kadalasan kasi pag may mga kasalanan ganyan, mga minor kasalanan lang kasi yan dun sa loob eh. Nanliligaw, nagdudota. Ang kadalasang punishment nila yan, pinapalo sa puwet or hindi kaya pinapasting. Hindi pinapakain, gabi lang, tapos tubig at saka lugaw lang. Akala namin yun lang yung punishment namin. Hindi namin nakalain na yun pala nga gagawin sa amin, para kaming pumasok sa isang fraternity na tutorturin ka pala. So torture, parang hazing pala. Parang ganoon pala ang gagawin sa amin. At 2,000 kayo na nakarinig yon Marami. dun sa hook-up nung siya ay nasa US. Opo. Okay. At may ebidensya ka pa nung pananakit? Yung sa katawan mo mismo halimbawa, may mga bakas pa ba? Ang sa akin, ang ebidensya ko lang po, dito sa kamay, yung pagsusuntok ko sa pader, ito po. Meron po yung mga mga piklat, 2. Ito po, ma'am. Dito sa biblia. So sa kaliwang kamao mo, Meron din ako dito sa konti lang, pero hindi ko na ipakita. Ang tago. Meron ako dito sa ulo, yung paguntog ko sa ulo. so may balat ka pa sa Oo, ulo, may sa mga bumbunan. tubig. Kasi dapat pag sinuntok mo yung kamay mo, dapat hindi ka titigil pag hindi dumugo eh. Dapat yung ginagawa ko, kasi pader yun, meron kasing matulis dun, para lang dumugo yung kamay ko, dun ko sinuntok talaga sa matulis. Doon sa kanto. Para mabilis, opo. So- At saka yung ulo ko, dun ko inuntog para mabilis lang dumugo. Sa kanto din? Oo, Kung inutog ang ulo mo? Kaya nga yung kasamaan ko kasi, yung mga kasamaan ko, 12 kami nun eh, marami. Yung kasamaan ko, untog ng untog, parang may na dito, may sungay na kasi lumaki na yung ulo niya, kakauntog sa yung pader. Hindi niya alam kung paano Buti hindi kayo na brain damage. Akala nga namin mamatay na kami nun, Madam Chair eh. Sa sili pa lang dun sa ari namin, parang hindi namin makaya. 1 week namin tiniis nun. Parang nilagyan ng lighter yung namin, yung ari, yung itlog namin, parang nilagyan ng lighter. Sa tiis. My God. So talagang torture. Talagang parang hazing. And yung 2 sugat sa kaliwang kamao mo ay dahil sinuntok mo rin siya dun sa kanto hanggang tumugo talaga siya. Dumugo. Hindi kasi pinapatigil ng 2 taong na yun, si Jojo Pablo at saka Gio Ayang pag hindi dumugo. Ninonote po namin yung mga pangalan na binabanggit nyo para sa posibleng pag-imbita din sa susunod na pagdinig. At yung 12 na kasama mo nung na-torture, sino-sino po sila? Mga kasamaan ko rin po, pero hindi ko dapat mabanggit yung pangalan eh. Tama. Kilala ko naman yung mga pangalan, pero baka sila natakot kasi sila. Takot din naman ako nung pag-nangyari nung kaya nanahimik na lang po ako. Kaya nakita ko doon sa sa post niyo sa Facebook na about kang Kibuloy, kaya nanghingi na rin ako ng tulong, mag-testify po ako dito sa Senado. At maraming salamat sa pag-testify mo, Jerome. Tagang salamat. Ngayon, natawagin natin yung ating susunod na witness, victim survivor din, si Ms. Arlene Stone. Ms. Arlene, online ka pa rin? Yes, Madam Chair, andito po ako. Yes, salamat, Magandang umaga Ms. Arlene. Magandang umaga rin po sa iyo. Comsec, pwede ba natin ipakita si Ms. Arlene para makita at marinig ng lahat? Ms. Arlene, pakibuksan yung camera nyo. Okay. Akala ko nakabukas. Okay, salamat Ms. Arlene. Ngayon nakabukas na at kitang-kita ka namin. Okay. Magandang umaga po muli sa iyo. Ms. Arlene, you were there before the year 2000. So, you probably have a perspective also on the early years of the ministry of KJC. You said in an interview that as coordinator, humihingi kayo ng pera para kay Kibuloy at yung mga tao naman nagbebenta ng ari-arian nila para maka-generate ng pera para kay Kibuloy. Pwede nyo ba itong ikwento sa komite? Yes po, Madam Chair.
una po sa lahat, magandang umaga po sa lahat na naririnig, na nakikinig sa atin ngayon. Yes, 1991 po ako na naging member ni Kibuloy. Tapos naging pastoral din po ako ng 2 taon. Tapos So, yung karanasan ni Miss Amanda, karanasan nyo rin ng 2 taon. Hindi ko po naranasan yung sexually abused doon as pastoral. Kasi sabi po, katulad ng sabi ni alias Amanda, 2 uri po yung pastoral. Okay. So nasa inner circle lang po ako. Wala po ako sa inner of the innermost. Okay. So yun po ang experience ko. Taga lang po ako, taga linis ng kwarto niya, taga laba ng mga gamit niya, taga masahe ng kanyang mga spiritual wives o yung mga administrator na tawag. Tapos naging din po ako, nagtitinda din po ako at the age of 15 years old, 16 years old. Traffic po kami along Mindanao area all the way to Manila. So ito po, ano ko na lang to, parang summary na lang itong gagawin ko. And then after noon, ginawa po akong isang coordinator sa isang province sa Mindanao. Before 2000 po yun. 1999 sa Osamis po. Noong 1999 po, approaching yung 2000, ang sinabi po sa amin ni Kibuloy na glorification na yung 2000. At lahat po ng mga members ay kailangang ihikayat namin na ibigay yung kanilang mga ari-arian, ibenta yung kanilang mga properties at lumipat na sa Davao. Kasi yun po yung millennial service na tinatawag namin. So as coordinator po, ako po ay lubos naniniwala sa ginagawa ko na tama nung time na yun. Ako po ay naniniwala nung time na yun na si Kibuloy ay pinadala talaga ng Diyos. At lahat ng kanyang sinasabi ay dapat ko pong sundin. So yun po, sinunod ko po yung sinabi niya, kinumbinsi ko po yung mga members doon na ibinta yung kanilang mga ari-arian, yung may mga ari-arian po, at ibigay po doon sa Central, sa Davao. Pero yung iba po na walang mga ari-arian ay kailangan po nilang mangutang sa turko, sa 5-6 para may maibigay po. Kasi meron po kaming mga goals. May mga quota po ang bawat provinces at bawat isa. Yung quota po namin ay dinidivide po namin yan sa mga members. So, kaya pinipiga po namin yung mga members as coordinator na maibigay nila. Kasi kung hindi po nila maibigay, kami po ang mapaparusahan as leader. Tapos yung mga member po, pag hindi po nila maibigay din yon, meron din pong parusa sa kanila. Magiging disfellowship sila o kaya matatanggal po ang membership nila sa paglilingkod. So, yun po ang nangyari hanggang lumabas po ako after nung millennial service kasi nakita ko po, hindi po nangyari yung pinangako ni Kibuloy na magre-reign na si Jesus Christ at magkaroon na ng second coming. So, nung nakita ko na hindi natuloy yung mga sinasabi niya at after kasi meron po kaming reshuffling na tinatawag, after ng millennial service, after noon, meron kaming reshuffling. Ipinabalik po ako doon sa dating assignment ko. Ako po ay parang nahihiya na humarap sa mga members na wala akong ma-explain sa kanila na tama. Kung, papaano ko i-explain, hindi naman bumalik si Jesus. Tapos wala ng mga ari-arian yung mga members, yung mga tao. Wala na silang babalikan sa kanilang pamamahay. So, kaya po ako lumabas ng year 2000. Salamat, Miss Arlene. Actually, habang nagsasalaysay kayo, naalala ko rin yung aming investigasyon sa Socorro. No? Doon naman kay Senyor Aguila na may sinasabing mangyayari na yung end of the world, kaya pumunta na sa isang partikular na lugar, ibenta yung mga bahay nila, mga ari-arian nila, and then
pagkatapos hindi naman pala talaga nangyari. So, naalala ko po talaga yun. And sa kwento po nila, Ms. Arlene, so masasabi niyo po bang favorite kayo dati? Pakiulit po, Madam Chair. Dati, sa pagkwento ninyo, malabas na gano'n. So, masasabi niyo po bang kayo kay Pastor Kibuloy at member kayo sa KJC, yung itinuturo nito? Alam niyo po, Madam Chair, medyo yung ano po natin, yung connection, choppy-choppy po yung boses niyo, hindi ko po naintindihan. So, i-mute ko kaya muna yung aking end dito. Tsaka pakiulit. Sure. Bago na lang, masasabi niyo po ba na dati kayo kay Kibuloy? Naniniwala po talaga kayo kay Kibuloy noon? Opo, Madam Chair. Taos-puso po akong naniniwala noon kay Kibuloy. In fact, kung nung time na yun, kung sasabihin ni Kibuloy na maging suicide bomber ako, ginawa ko na siguro din Wow. yun. Grabe. Ganon po ang commitment ko doon sa paglilingkod na yun. Okay. So whether sa paggawa ng mabuti o paggawa ng masama, basta kung inutos niya, susundin siya ng mga naniniwala talaga sa kanya. At kayo ba, Ms. Arlene, nakaranas din ng pananakit mula sa kamay either ni Kibuloy or ng mga tao niya, tulad ni Ayros Jerome? Opo, Madam Chair, nung naging pastoral po ako, or no, before ako naging pastoral, nagtitinda po kami ng mga kakanin dyan sa Maynila. I think that was 1996 po. Kasi yung mga pastoral na nandito sa US, yung kasama ni Kibuloy, nanonood po sila ng sine at pwede na po silang magsuot ng mga shorts. Kasi nung time po yun, before ng 1996, bawal po kaming magsuot ng shorts at bawal talaga manood ng sine. Nung narinig namin yun na meron na palang kalayaan kami na gumawa, tsaka bata pa naman ako noon, hindi ako nakapanood ng sine ever since kasi 15 years old akong na-convert sa paglilingkod. So, nanood kami ng sine. Kasama ko yung ibang mga workers. Ngayon, very proud kami nung bumalik sa workers house, pinagkukwento namin yung aming experience, yung aming napanood. Hindi pala pwede sa amin. Double standard pala. Sa kanila, pwede, mga administrator, pwede silang manood ng sine. Pero sa ibang mga workers, hindi pala. So, ang nangyari, pina-line up po kami, pinalinya po kami, tapos bawat sine po na pinapanood namin ay 10 po yung slashes na palo. 6 po yung napanood kong sine. God. Kasi ang init po noon sa Maynila, pag naglalako po kasi ng kakanin, ang init-init po. So, yung sinehan kasi aircon. So, kaya nagpapalimig din kami doon, kaya napadalas yung yung panunood namin ng sine. So 60 slashes po yung natanggap ko galing sa sa panunood ng sine. At saka si Pastor Kibuloy mismo ang pumalo sa akin. Tapos nung naging pastoral po ako, kasi po bawal talaga na kahit man lang magkaroon ng eye-to-eye contact sa opposite sex. Ngayon po, nagkataon po na merong incoming na open field concert noon sa Davao. Ang lahat po kami ay kailangan mag-imbita ng mga bisita. Nung time na yon ay pinag-partner po kami ng mga yung young adult na hindi mga workers, mga ordinary members. So, kaya nag-usap po kami nung young adult na opposite sex po. Marami po kasi 4 po kami noon na dapat mag-iimbita ng mga bisita para sa concert sana. Narinig po sa phone na may kausap akong lalaki. Doon po sinampal po ako ni Kibuloy sa harapan ng mga siya mismo, harapan ng mga workers. Tsaka pinahiya po talaga ako nung time na yon. So yun po ang sige po.
Yun po ang mga physical abuse na naranasan ko. At dun po sa 60 slashes na mismo si Kibuloy ang gumawa, meron isipin yung ganyang karami, meron po bang naiwang pakas pa sa katawan mo dahil sa ganyang rusa? Alam niyo po, Madam Chair, siguro mga 3 linggo po ako noon na hindi makaupo ng maayos. Kasi pag namamalo po siya, hindi po siya palipat-lipat sa ibang parte ng katawan. Kung saan po yung tumama yung unang palo po, doon na po yun hanggang 60. My God. Yung isang spot lang. So, yung puwet ko talagang namaga siya. Tsaka hindi mo maintindihan kung anong kulay. Hindi talaga ako makaupo ng mga 3 weeks. Grabe. Ngayon, Ms. Eileen, it's growing clear that sexual abuse was taking place in the kingdom. May iba pa bang klaseng mga pang-aabusong ginawa? Meron din po kayong interview noon na nabanggit nyo na may pang-aabuso din sa senior citizens. Pwede mo po sabihin ito sa komite? Opo, pagdating po sa ating mga senior citizen, Madam Chair, may mga benefits po itong mga senior citizens po natin, no? Ito po ang mga benepisyo po nila ay kinukuha po kasi meron din po silang mga quota. So, ang nangyayari po, wala pong mga pambili ng gamot itong mga senior citizen natin. Kahit gatas po, wala po silang pambili kasi binibigay talaga lahat kay Kibuloy. Tsaka meron din po silang mga goal. Pag hindi po nila nakuha yung mga goal nila, humihingi po sila sa kanilang mga anak, no? Yung iba po, kahit yung mga senior citizen, ay nagtitinda pa rin sa lansangan, maliban na kinukuha yung kanilang mga benefits. Okay. Salamat, Ms. Arlene. Ngayon, i-address din po natin ngayon yung ipinupukol sa inyo ng mga bashers mo. Nagbalik loob ka naman daw sa kingdom, pinabinyagan mo naman daw yung anak mo doon. So, pwede na bang ipaliwanag ito sa komite? Opo, Madam Chair. Noong 2004 po, ay nakapunta po ako dito sa US. Kasi po nakapag-asawa po ako ng American. Pinitisyonan po ako, pinapunta dito sa US. So, nung nalaman po ng kingdom na nandito po ako sa US, ay tinawagan po ako at pinakonect po ako sa office nila. At nung nakakonect na po ako, ay pinadalhan po ako ng isang worker dito na lalaki para lagyan po ng satellite yung aking pamamahay para mapanood ko po si Kibuloy daily. So pinayagan ko po yun, nagkaroon po ako ng satellite hanggang paulit-ulit po nakikinig ako kay Kibuloy. Nagkaroon po uli ako ng desire na bumalik kasi sa totoo lang po, Madam Chair, ako, nung lumabas ako, natatakot po ako sa buhay ko dito sa labas kasi lagi pong binibigay o sinasabi ni Kibuloy sa amin na magiging pariwara yung aming mga buhay dito sa labas at kami po ay maiinterno tapos magiging curse po yung buhay namin. Yung family namin magiging curse. So, nandyan po yan sa puso ko. Kaya nung nanonood ako sa programa niya, nagkaroon po ako ng desire uli na magbalik loob. So, ngayon, nung nagbalik loob po ako, pinapunta po ako sa LA. So, every time po na nandito si Kibuloy sa US, nung time na yon 2005 po, nung ako po ay nanganak, sa aking panganay. So after po na nanganak ako, ay gusto po ni Kibuloy na makita uli ako kasama yung aking family. So pumunta po kami ng aking pamilya sa LA para i-introduce ko yung aking husband sa kanya, tsaka yung aking anak. So doon po nag-umpisa yung aming ugnayan na parang wala pong nangyari sa amin na parang hindi po ako lumabas. Yung aming relationship ay parang normal lang din kasi nakakausap ko si Kibuloy anytime, yung mga administrator, nakakausap ko, nakakasama ko silang kumain sa isang lamesa, sa isang table na hindi naman talaga accessible yan sa mga ordinary na worker.
Tsaka nung time na po yun, hindi ko po naranasan na magbayad ng yung tinatawag nila na rehabilitation fee. Katulad ng mga ibang workers na bumabalik, nagbabayad po sila ng rehab fee. Yung iba po nagbabayad ng 100,000, yung iba 50,000 pesos. Oo, pero sa akin po, hindi ko po naranasan yun. Na-connect po ako agad. At para sa akin po, isang privilege po yun na na-connect ako kay Kibuloy. Kaya pinabaptize ko po yung aking panganay na anak. At nung nandoon na po ako sa loob, nakakonek na po ako, pinadala po ako sa, pag pumunta po si Kibuloy sa Canada, pinapapunta din po ako. So parang sunod-sunuran na rin ako noon. Tapos pinapunta ako ng Davao, kasama yung aking family, pinatira kami doon sa Tamayong. Pero nung time po na pinapunta ako ng Philippines, nag-stay po ako sa workers house dyan sa Maynila, sa mansyon. Meron pong mga workers na lalaki na pinagpintura po nila doon sa tower, na wala pong mga safety gears. Ang nangyari po, nahulog po yung mga lalaki at namatay po in the spot. So nakita ko po yun. Tapos, hindi ko po maintindihan kasi ang sabi po ng mga nandoon na mga pinahintulutan daw yun ng Panginoon kasi may mga diablo sila. Kasi yung mga lalaking workers na yun ay may mga kasalanan daw kaya sila nandoon. Hindi po sila pinakain, pinafasting po sila, walang kain, walang tubig, tapos ang init-init po, sila po ay nagpipintura, walang safety gear, kaya nahulog po sila. So nung time na yun, meron na pong mga question mark sa isipan ko. Tapos pinapunta po ako sa Davao, maganda naman po yung treatment ni Kibuloy sa akin, sa pamilya ko. Meron kaming sariling sasakyan provided by him, drivers saka bodyguard. So parang nagkaroon po ako ng utang na loob ba nung time na yun, but at the same time po hindi ko po pwedeng na ipikit yung aking mga mata na tsaka parang mag-deaf and mute na lang ako. Kasi sa mga nakikita ko nung pagbalik ko, na na-confirm pala, nung pag-alis ko una, akala ko ako yung may mali. Akala ko ako yung may problema. Kasi makikurse yung buhay ko sa labas. Kaya nung bumalik ako, parang na-confirm na hindi pala ako ang may problema. Sila pala talaga ang may problema kasi talagang hindi makatao yung mga ginagawa, yung mga practices nila doon. So yun po ang dahilan. At pagkatapos po, natanim ulit ng mga tanong sa isip mo, lalo na nakita niyo yung nangyari sa mga manggagawa dun sa tower. Ano yung dahilan ng final na pagtiwalag mo? May dahilan tungkol sa nanay mo, may sakit. Pwede niyo po bang i-elaborate iyan? Opo, nung 2010 po, nanganak po ako ng aking second child, yung aking lalaki, October po. Ngayon, yung nanay ko, pinitisyonan ko po yung nanay ko para makapunta dito sa US. So na-approve po yung petition niya, nakarating po si nanay dito ng November. Active pa po ako noon, lahat po ng sahod ko ay binibigay ko po doon sa gawain kasi meron po kaming goals, no? So nung nandito na po si nanay, November po, May, after that, few months lang, nagkasakit po si nanay. Meron pong tawag nito, tumubo sa ulo niya kasi nawalan po ng pakiramdam yung kalahati ng katawan niya. Tapos dinalag po siya sa emergency room. Ang findings po noon, meron siyang tumor, brain tumor. So kailangan po siyang i-biopsy. Nung na-biopsy po, it was good news kasi hindi pala cancerous, kundi siya yung demyelination disease.
So, na-under treatment po yung nanay ko nung time na yon, tsaka yung baby ko, siguro mga 6 months pa lang yun. Inaalagaan ko sila at ako po ay nagtatrabaho pa rin. So, ang nangyari, para magampanan ko yung responsibility ko sa nanay ko na nasa ospital, tapos yung anak ko nasa bahay, so hindi na regular yung pagtatrabaho ko. So, hindi ko na po naibibigay yung aking Quota. o yung aking quotas. Pero sa kanila po, wala ko silang pakialam kung ano man ang pinagdaanan ko. Sa kanila, ibigay ko yung quota. Ang sabi po nila sa akin, kasalanan ko daw na nagkasakit si nanay kasi nga iniwanan ko daw yung aking paglilingkod. So doon po ako na sobrang nasaktan. Tapos isa pa po noon, meron po silang pinadala dito na mga workers no na para mag-solicit sa ano namin, sa estate namin. Itong mga workers po na pinadala nila dito, wala pong mga credentials upang makapag-rent ng sasakyan. So ngayon po, as pastoral nung time na yun, nung kasama ko si Kibuloy, hindi naman nagbago yung relationship namin mula nung bumalik ako, no? Sinabi po nila sa akin na kasi worker ako, kailangan gampanan ko yung aking gawain. So, ibig po sabihin noon na ako po ang humanap ng paraan para magkaroon po ng sasakyan yung kanyang 6 na mga workers na pinatira sa bahay ko. Opo. So, ngayon po, sinabi ko po yun sa aking asawa na magre-rent ako ng sasakyan for them. Ayaw po ng asawa ko kasi po yung asawa ko po ikuti. Hindi po sila basta-basta naniniwala sa mga suggestion, no? Ngayon, sinabi ko po doon sa administrator namin sa LA na ayaw ng asawa ko, sabi po na kailangan sundin ang kalooban ng ama sa pamamagitan ni Kibuloy, sa pamamagitan ng anak. So, to make the long story short po, sinuway ko po ang aking asawa at ako po ay nag-rent ng sasakyan para sa mga workers. So, ginamit po nila yung sasakyan. Nag-travel po sila dito sa Minnesota. After po nilang masaturate yung Minnesota sa kanilang pagsusulisit at pumunta po sila ng Chicago gamit ng sasakyan. Ang buhay po kasi ng workers, hindi po sila natutulog ng maayos. So, sa gabi po, nagbibiyahe sila kasi sa araw po, naglumilikog sila ng pera. So, bumiyahe po sila sa gabi from Chicago to Minnesota. Na-accident po sila sa daan. Yung sasakyan po, nung na-aksidente, na total po yun, 18,000 po yung charge kasi wala naman po si Arlene Stone doon. So, sa aking responsibility po yun. Ngayon, nung sinabi po yun sa alam naman ng mga administrator kung ano ang nangyari. Ang sabi po sa akin, share ko na yon sa gawain ng ama. So, ibig sabihin, i-shoulder ko yung damages nung sasakyan. So, binayaran ko po yon yung utang nila. So, nagpatong-patong na po yung mga abuses pa na sabi ko, enough is enough. Yeah. So, yun po yung dahilan na talagang pinadalhan nila ako ng tawag nito, disconnection notice memo nung pinadala po sa akin through email. Maraming salamat, Miss Arlene. And a quick question following up on Miss Arlene's testimony, again to Mr. Wood. Miss Arlene said that Kibuloy makes his followers solicit or beg in the U.S. Does this also happen in your town, in your city? Yes. Okay. I've encountered many, 4 or 5 people soliciting for various causes. When I asked them about Cuba, they drew a strange blank and got away from me as quickly as they could. So, thank you. They're instructed to solicit, but also not to attach any accountability to Kibuloy. And until now, this is still going on, Mr. Wood? Yes, it happened in December, was the latest time. So just a month ago. Thank you very much.
Okay. Dear colleagues and friends, these allegations are not only grave, very grave, but they are personal to Apollo Kibuloy. I just like to check with our committee secretary, Comsec, may imbitasyon po bang ipinadala kay Kibuloy dito sa hearing natin? Yes, Madam Chair, we sent two letters actually. The one is through LBC and the other is through registered mail with return card. At ano po yung naging resulta nung dalawang pagpapadala natin ng imbitasyon? Well, actually, there's no response on that letter, but he sent his representative, Attorney Balayan. Thank you, Comsec. The chair is also in receipt of a copy of the A letter, but not addressed to the chair, not addressed to the committee, kahit yung komite at ang chair ang nagpadala ng imbitasyon. Sulat mula kay Pastor Apollo C. Kibuloy, pero addressed kay Honorable Senator Juan Miguel F. Zubiri, Philippine Senate President. So, the chair notes the letter of Kibuloy addressed to Senate President Zubiri. Unfortunately, gaya ng sinabi ko kanina, itong mga akusasyon ng ating mga victim survivors kay Kibuloy ay personal sa kanila. No? Personal sa kanila. Kahit ito pong ibinigay ni Pastor Apollo C. Kibuloy bilang principal na special power of attorney, the chair thanks Attorney Balayan for your presence, sir, but unfortunately, the testimony even of the council would be irrelevant dahil nga po yung mga akusasyon ng ating mga victim survivors ay hindi naman pwedeng sagutin ni naman bukod sa tao mismo. So, I will, dahil nakapagpadala po ng imbitasyon, dalawang imbitasyon, one by LBC, and one by registered mail, pero walang sagot at attendance ni Pastor Kibuloy, the chair will move to subpoena Apollo Caringon Kibuloy for the next hearing